Diyos ko, ang haba ng litanya na to, pero sige, laban lang, basahin natin. Ang comment niya ay, mas okay pa po sana kung i-comb mo sa pagitna din spray tubig kasi habang nagbababad sa virgin hair at yung sa gitna naman may kaunting kulay kahit malagyan siya ng number 1 pang reband, hindi siya masusunog dahil nakaspray siya ng tubig. At mahina na ang pagkaluto ng nasa gitna kapag nasasprayhan siya ng tubig, pwede po yun kasi 2008 hanggang ngayong 2025, ginagawa ko yon at mas lalong dumarami customer ko. Napatunayan ko na mas okay yung suggestion ko. Okay naman po yung ginagawa mo pero yung pinupoint ko po, mas okay pa po pandagdag kaalaman. At buntik na nga ako malagutan ng hininga sa sobrang haba ng aking binasa. Charis! Alright, tama naman yung suggestion mo or ginagawa mo dahil technique mo naman yan at based sa nakita mo sa aking video ng pag-apply, ito ay sarili kong pamamaraan at ito ay technique ko din at yung sinasabi mo na isprayhan ng tubig, actually ginagawa ko rin yan before, which is hindi ko na rin siya ginagawa ngayon dahil nga meron ako paliwanag kung bakit. So, ito ay pakinggan nyo. So, ito yung tinutukoy niya na comment niya, mga sis, about sa aking application ng rebonding cream number 1. At kung mapapansin nyo nga, hindi nga lagpas doon sa may kulay yung aking pagkaka-apply kahit na meron pa siyang kulot or demarcation ng kanyang regrowth doon sa may kulay niya. Kasi itong client natin, nagpa-rebond siya. Let's say, for example, nagpa-rebond siya ngayon, then after a month, nagpakulay siya. So, meron po talaga siya mga half or 1 inch na regrowth or kulot na. Bukod doon sa kanyang black parts at doon sa pinakulayan niya. At regarding nga doon sa sinasabi niya, mga sis na comment, na dapat nilagpas ko yung rebonding cream 1 sa application at isprayhan ko ng water yung may parts na may kulay. Which is, tama naman yon. Pero in my case, hindi ko rin na siya gawa ng after ko mag-apply kasi ng rebonding cream number 1, syempre binababad natin yan at meron pa rin tayong second application or retouch na tinatawag at doon ko na ina-apply or binababa yung rebonding cream 1 hanggang doon sa parts na merong kulot pa sa may kulay na parts. Before kasi mga sis, ginagawa ko yung suggestion niya na dapat ibaba ko yung rebonding cream 1 hanggang doon sa may kulot talaga kahit may kulay. Pero may tendency talaga siya na magkaroon din ng frizzy or rubberize lalong-lalo na kapag napasubra or matagal yung babad. Kasi nga kulot yung pinaka-regrowth niya eh. So may possibility na mag-dry yung demarcation niyan or yung gitnang parts niyan. So sa reapplication or retouch ko na talaga nilalagpas yung rebonding cream 1 mga sis kapag malapit nang mag-develop yung nauna nating inapplyan ng rebonding cream 1 since mabilis nga rin talagang mag-develop kahit na kulot siya pero may kulay kasi. Pero kanya-kanyang diskarte naman yan mga sis. Nasa sa inyo yan kung saan kayo komportable or kung sa feeling nyo doon kayo nagiging successful or nagiging successful ang inyong rebonding. Kahit naman siguro hindi ko gawin yung suggestion niya, still nagkakaroon din naman ako ng client kasi nga okay naman yung mga nagiging result ng aking ginagawa. Pero thank you pa din sa comment mo dahil nabibigyan natin ng option or idea yung ating mga manunood kung ano yung pwede nilang gawin or sundin sa kanilang pagre-rebond. Pwede yung suggestion mo or pwede rin yung suggestion ko. Charis. So ayan, kung pansin nyo sa ating second application, nakalagpas na talaga yung ating pang-rebond doon sa may kulay niya na kulot. Then after naman yan, ma-process, no mag-develop na lahat-lahat yung nauna natin at pangalawang application, ay saka naman ako nagbaba ng rebonding cream 1 dito naman sa kanyang previously rebonded and colored parts. At syempre, inaalalayan pa rin natin siya dyan ng spray water na may halong pH balancer kasi nga yan ay rebonded para makasigurado lang talaga na hindi siya masira, mag-rubberize, or ma-damage. And by the way mga sis, ito pala yung before ng ating client na ginagawa dyan. Then, ito naman yung after ng kanyang result, after natin siyang ma-rebond. At ito naman yung ating client's after wash result, mga sis. At sa mga kapwa hairstylist ko dyan na nagre-rebond at sa mga manunood, yung application ko at yung suggestion ni commentor ay both are essential. Nasa sa inyo na lang yun kung ano ang inyong gustong gawin or process na gagawin. At paki-comment na lang din sa comment section kung anong procedure ang ginagawa nyo sa inyong mga client. Yung process ko ba or yung comment ni commentor.